Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Maraming salamat din sa ating mga taga-subaybay na live na nanonood ng ating programa Ratsada Balita dito pa rin sa ating himpilang Broad Streamcast Communicator. At dyan yung ating mga bisita na umaabot sa 7, 8 na sila yung mga live na nanonood at may mga pa-shoutout, may mga panawagan at mamaya hatid po natin yung ating mga panawagan at shoutout, mga pagbati. At siyempre, hindi pa rin mawawala dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J ang hindi lamang yung mga panawagan, hindi lamang yung mga magbibigay ng mga komento na ng mga opinion. Siyempre, kasabay na rin at kakibat pa rin natin siyempre dito sa ating programa ang tinatawag na pagbati po. Ayan. Doon sa ating mga mamamayan, sa ating mga kaibigan, kababayan, ka-BSCC, isang masaya, masagana at masarap na pananghalian. Araw po ng Lunes, ika-10, May 10 na po. Ayan, lumilipas sa buwan ng Mayo, 10 araw na. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang ating paglilingkod at pagpapagsasahim papawid dito pa rin sa pamagitan ng ating Broad Streamcast Communicator, ang programa ninyong sinusubaybayan, ang Ratsada Balita ni Double J. At siyempre, din sa mga nagdiwang ng kanilang karawan, pero bago yung mga nagdiwang ng karawan kahapon, ngayon muna, yung mga nagdiriwan ng kanilang karawan, yung araw na to, ang paghahatid ng pagbati, hindi lamang mula sa aming himpilang Broad Streamcast Communicators, siyempre, mula pa rin dito sa inyong programa sinusubaybayan, dito sa Ratsada Balita ni Double J ay isang maligaya at masaya. Siyempre, masaganang karawan ngayong araw ng Lunes, May 10. Sa lahat ng mga nagdiriwan ng kanilang karawan, siyempre, ganoon na rin sa mga nagdiriwan ng kanilang anibersaryo, ang masasabi na inyong lingkod ay yan. At siyempre, hindi mawawala ang pagbati ng happy birthday at happy anniversary. Yan, mula po sa inyong lingkod, Double J, Joseph Javier. At ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin natin. At yung sa mga nagdiwang naman kahapon ng kanilang karawan, siyempre, hindi magpapahuli inyong lingkod. At kailangan batiin. Belated happy birthday po sa lahat ng mga nagdiwang kahapon, araw ng linggo, May 9. Diyan po sa kanilang mga, dito sa iba't ibang lugar, dito sa ating bansang Pilipinas, maging sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Happy belated happy birthday at happy anniversary sa lahat. Ayan, sabi ni Jenny Ricky Soldi Bella, hello po sir, good PM po. Likewise, maganda ka sa hapon. At huwag kakalimutan don't keep your meal, ha? Yan lang. Okay, sige. Kain lang. At siyempre, sa mga magdiriwang naman ang kanilang karawan at anibersaryo bukas, araw ng Martes, May 11 po, ang mga
ang masasabi na inyong lingkod ay at masagana na advance happy birthday at happy anniversary sa lahat ng magdiriwang bukas. But eventually, uulitin natin ang pagbati na yan. At yung mga shout out po dyan, welcome po dito sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. Bago tayo maghatid ng ating mga ibabalita ngayong araw, mga balitang naganap hindi lamang kahapon, araw ng linggo, kanina, hanggang sa mga oras na to, hanggang sa kasalukuyan. Yan po. At siyempre, ang ating mga ihahatid na lagay ng panahon. Turn on God. Doon po sa mga nagtatanong sa atin at ano daw ang lagay ng panahon. Siyempre, hindi natin hatid ang lagay ng panahon. Ayan po, lagay ng panahon ay wala naman sa Pag-asa Weather Forecaster. Ano po, at sa kabila na wala naman binabantayan na tinatawag na LPA o namumuong bagyo, pero ganun pa man, patuloy na nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan pa sa Pag-asa, ang Mimaropa kasama ng Kalayaan Island ay makakaranas raw ng maulan na kalangitan na merong kalat na paggulan, pagkidlat at pagkulog. Kumbaga parang normal lang yan no? Ganun po. At maulap na kalangitan naman na merong pagulan, pagkulog at pagkidlat ang mararanasan sa Visayas at Mindanao dahil pa rin dito sa umiiral na ITCZ. Ito po yung Intertropical Convergence Zone. At easterlies naman ang umiiral o mararanasan dito sa buong Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Magkakaroon daw dito ng maliwalas na panahon pero posible naman daw ang pagkakaroon ng isolated thunderstorm sa hapon at gabi. Okay lang yun para medyo maginhawa sa pagtulog dahil alam naman natin na halos lahat nakakaranas ng maalinsangang panahon, lalo na po sa pagtulog sa gabi. Ayan po, at ang araw, at kanina, yun daw yung, dahil patuloy nga sumisikat ang araw, at hanggang mamaya hapon, makakaranas tayo ng mga maalinsangan sa buong kapaligiran na mararanasan. Yan po ang ating lagay ng panahon ngayong araw na Lunes. At maraming salamat dyan sa ating mga patuloy na sumusubaybay, lalo na po dyan kay Jenny Burgi Soldivela na ngayon ay nandyan at nakatutok dyan po sa ating programa at Sada Balita ni Double J. Just stay put, baka hindi pa kayo naglalansa, please don't skip your meal. At dun pa rin sa ating mga kaibigan, kababayan, ka-BSDC na patuloy ngayon na nagsasagawa ng kanilang lunch break, galing sa trabaho, mula sa opisina, sa anumang tanggapan, huwag pong kakalimutan ang pagkain. Yung trabaho, nandyan lang yan, madaling gawin yung trabaho. Importante, magkakarga ka ng panibagong enerhiya. Ika nga, kakain, huwag kakalimutan, huwag kakain ng wala sa oras, kailangan sa oras po. Yan. At, higit sa lahat, ang laging paalala na niyong likod, habang kumakain, huwag pong kalilimutan ang baso ng tubig, lagi nasa harapan para maiwasan ang magiging ang problema. At alam nila ang tinutukoy nating problema. Yan po. At siyempre, ang oras, bago tayo magtuloy sa ating programang paghahatid ng mga balita, siyempre, ang oras sa buong bansang Pilipinas, ganap na pong alas 12. Ng tanghali. Ang bilis ng oras. Kaumpisa pa lang natin. Wala pang balita, pero ang bilis ng oras. Ayan po. At meron pa po isang pahabol na shout out. Wala naman at katatext lang po. Shout out sa Wang family sa bansang Korea. At ang paghatid ng pagbati na yan ay mula naman kay Arlene na kasalukuyan nandun din sa bansang Korea. Ayan. At sa pa rin pong shout out mula naman dyan po kay Marlene Claveria si Chikura. Yan po si isa sa ating masugid na taga-subaybay mula naman sa bansang Japan. At sabi na
regards daw, shout out daw, regards daw dito sa ating bansa, lalo na sa family ng Reyes family, Godinez family, Mayor family, Bautista family, at hindi mawala ang Claveria family. Isinama ang Javier family. Thank you. Stay put dyan, Malin. At ingat-ingat. Siyempre, alam naman natin, worldwide ang kinakalaban natin dilubyo na hanggang ngayon, kailangan natin harapin ang mga ganyang klaseng pagsubok. At dito na tayo dadako sa ating mga paghahatid ng mga balita. At mga balita na hindi lamang naganap kahapon, kagabi hanggang kanina. Yan po ating mga balita ang ihahatid ngayong araw na to. At narito po muna ang ulo ng ating mga balita. At 3 lugar na itinuturing na areas of concern sa pagtaas pa rin ng kaso ng COVID-19 ayon sa OCTA. Mamaya po ang buod ng balita na yan. At panibago po, na 86 o 86 na bagong kaso ng COVID-19 na itala sa hanay ng pambansang pulisya. Naku, pati ang ating mga frontliner na pulis talaga hindi maiwasan, ano? Kumbaga kahit ano pang pag-iingat mo, dahil alam naman natin na airborne po ang pangunahing dahilan ng pag-spread out ng nasabing COVID-19 pandemic leche na yan. At kaugnay na kausapin sa kapulisan dahil tuloy-tuloy na tinatamaan ng ating mga ilang kapulisan. 17,000 bagong pulis ang hanap naman ni PNP, bagong PNP Chief Eliazar ngayong taon. At yun yung matatandaan ito nakalipas na Biyernes nang ito'y isinali na ang pamumuno dito kay bagong Chief PNP General Guillermo Eliazar mula naman sa dating namumuno na si Major General Dibol Chinas. At siyempre natapos na po, nagretiro na nung May 8 ang kanyang panunungkulan, kaya kailangan magkaroon ng panibagong PNP Chief. Ayan po ang bagong ating PNP Chief, si Lieutenant General Guillermo Eliazar. Target na po, 17 o 17,000 na mga bagong pulis ang kailangan na may taguyod dito sa ating bansa. At sa pinambakuna, pagbabakuna sa mga manggagawa, dapat daw na madaliin na ng ating pamahalaan. Ang buod ng balita mamaya po, hatid natin na. Samantala, bansang Pilipinas dapat lumahok sa isinusulong na pag-alis ng patent protection para sa COVID-19 vaccine. Mula naman dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Mamaya po ang buod ng balita na yan. At mula naman sa tanggapan ng DILG, 81% ng ayuda sa NCR Plus na ipamahagi na. O ibig sabihin 81. So may nalalabi pa na 19, no? 19% para mag-exacto 100%. Totally lahat nabigyan na ng ayuda. Tayo natin mamaya at malaman din natin kung ano yung buod ng balita na to at ano pa man yung magiging kahinat na niyan, ihatid po na yung lingkod sa mga susunod na araw. At food security program sa lungsod ng Maynila para sa buwan ng Mayo, umarangkada na. Tuloy-tuloy ang binibigay na ayuda ng lungsod ng Maynila. Wala daw to kay sa pamuno nga. At siyempre, ganyang kaaktibo ang nasabi alkalde na si Mayor Isko Moreno. Mamaya po, hatid natin ang buod na yan. Samantala, ito pa po isang masalimuot. Talagang hindi mawala ang korupsyon. Talaga, dapat i-abolish na yan para hindi na kung sino-sino lang nakikinabang ng mga inihuhulog na mga contributors ng mga mamamayan. PhilHealth, iniimbestigahan na ang nagaganap na upcasing ng mga pagamutan. Kita nyo na, kasabwat pa mga pagamutan para lang masabing meron lang
mailabas na hidden agenda na pondo mula sa PhilHealth. Grabe! At 316 milyon halaga ng smuggled fake branded items, frozen meat, nasamsam naman ang Bureau of Customs. Dati na yan. Samantala, mula naman sa ating tinatag na Roman Katolika, ito po, Bisya Padillo, tiniyak ang pagdarasal sa mga nasawi dahil sa COVID-19. At sa kaugnay na balita ng ating simbahang Katolika, mga simbahan, sabay-sabay na nagpatunog ng kanilang kampana bilang hudyat ng 1-year countdown sa darating na 2022 election. Bakit kaya? Ano kayong koneksyon? No? At talagang parang na-alerto rin ang mamamayan. Mga major dahilan siguro nito yung ayusin na ang inyong pagboto. Ay, maya po, hatid natin ang buod ng balita na yan. At pinatunog ang kampana. Pero tuloy pa rin ang pagdarasal ng ating mga simbahang Katolika para naman sa ating mga nasawi ng mga COVID-19. Sana isama na rin yung pagdarasal dun sa mga kasalukuyan tinatamaan at dagdag pa rin na ang pagdarasal na sana wag na dumami pa at wag nang magtuloy-tuloy. Sana yun ang mga, pero yung mga nasawi, wala na tayo magagawa. Nasawi na yun eh. Di po ba? So, ibig sabihin, dapat ang gawing priority ng pagdadasal is ipagdasal na gumaling na yung mga tinamaan. At kung ito namang mga susunod pa, sana maputol na at matapos na. Yun ang dapat natin hilingin. Hindi natin dapat hilingin na ipagdasal natin yung mga nasawi. Andyan na tayo. Nasawi na, wala tayo magagawa ron. Hindi na mga natin mabubuhay yun. Priority na lang natin yung ating pagdarasal. Sabi nga ng simbahang Katolika na pagdarasal yung mga nasawi, dapat ang pagdasal yung mga kasalukuyang tinatamaan na andyan ay hirapan, kayanin. At lalo natin sa mga kaya matitigas ang ulo na ipagdasal na rin na sana matauhan na. Yan po, di po ba? At magandang tanghali. Mula naman dito sa ating himpilan sa pamagitan ng Broad Streamcast Communicator at sa inyong programang Ratsada Balita ni Double J, ang pagbati kay Melda Nagisaram mula naman dyan sa lalawigan ng Batangas. Sabi niya, hello po, good afternoon po Sir Javier. More power po sa programa nyo. Keep safe always and God bless. Likewise, at baka hindi pa naglalansa, please don't keep your meal, ha? Kain lang, yan ang napaka-importante natin bilang preventive natin dito sa kinakaharap natin mga pandemic legend na yan, ha? Yan lang, importante. Alam niyo naman ang inyong lingkod, laging paalala sa mga taong nakakalimot. Alam ko kayo hindi nakakalimot. Ika nga nagpapasintabi lang. Paalala sa mga taong nakakalimot. Ang gamot sa mga taong nakakalimot ay paalala. Yan lang po. Thank you. Sumunod man kayo, hindi. Okay lang. Ang importante, hindi ako nagkulang ng paalala. Kaya, please, huwag kakalimutan. Yung unang tubo para kay Double J. Thank you. At matapos po ang ulo ng mga balita, eto na po, ihatid natin ang buod ng ating mga balita. Balita na naganap, hindi lamang kahapon, kagabi, kanina hanggang sa kasalukuyan. At eto na po ang buod, bago ang buod ng ating mga balita, ang oras mula sa buong bansa, ganap ng alas 12:20 ng tanghali. Dito sa mga umahabol sa kanilang mga lunch break, mahaba-haba ang oras pa yan. Alas abutin pa ng 40 minutos bago matapos ang alas 12 na bilang bahagi ng break time. Kaya di sa mga magbe-break time, pero ganun pa man, di sa mga nasa kanilang tanggapan, opisina o anong mga trabaho, unahin na muna, samantalay ng break time, mamaya na yung trabaho, maitutuloy yan, ang trabaho maghihintay, pero ang pagkain, hindi natin dapat paghintayin ang pagkain. Kaya kumain sa tamang oras. Okay, narito na po ang buod ng ating mga balita.
At balita. Tatlong lugar ang tinuturing ngayon ng Octa Research bilang areas of concern sa patuloy na pagtaas ng kaso ng new variant COVID-19. Ayon sa Octa, kinabibilangan ito ng Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Puerto Princesa sa Palawan at Bacolod sa Negros Occidental. Mula daw nung Mayo 1 hanggang 7, merong 75% ang tinaas ng kaso ng COVID-19 at ang daily attack rate ay nasa 8.34%. Wow, ang bilis. Ang bilis naman din sa mga nabanggit na lugar na yan. Ano bang nangyayari ang health protocol na pinatutupad dyan? At kung yung matatandaan, sinabi nga ng World Health Organization is airborne transmission daw talaga ang isang number one nakikita. Maliban din sa yung man-to-man transmission, airborne ang talagang isa sa mga nakitang figure. Yan po. Meron daw 61% ang hospital occupancy at 63% naman ng mga internal care unit bed ay napuno na. Aabot naman sa 78% ang naitalang kaso sa kada araw sa Puerto Princesa, habang ang Bacolod meron 19% ang itinaas na merong daily attack rate na 13.38%. Wow, ano ba yan? Mga matitigas ang ulo naman, please naman. Nakikita naman ang Octa na bumababa ang kaso ng COVID-19. Ang itatala dito naman sa National Capital Region. Maraming salamat sa ating mga kababayan na talagang sumusunod na sa health protocols. Napaka-importante po yan para mahilabanan natin ibilang bahagi ng preventive measures dyan sa paglaban natin dyan sa mga virus na yan. At yan po ay maipatupad natin sa bawat isa sa atin sa buong sambayanan ang tinatawag na Heal as One. Yan lang po, tulong-tulungan tayo. At inaasahan daw na magkakaroon lamang ng 2,000 kada araw na kaso sa NCR hanggang sa Mayo 14. Kahit na sabihin natin, umaabot pa ng 2,000 yan, sana wag na. Hanggat maaari, bumaba na lang ng percentage. At ganun pa man, taasan ang sinabi ng World Health Organization na ang pinaka number one lang talaga na transmission, maliban din sa man-to-man transmission, community transmission, airborne transmission po. Kaya mag-ingat po tayo hanggat maaari. Ang katulad ng pag-iingat na ginagawa ng ating kaibigan at idol natin na wala iba kundi si Charlie Fry. Sabi niya, good day, Double J. Yun po. Gayahin po natin si Charlie Fry sa kanyang sobrang pag-iingat. Diyan po sa ating tinatawag na preventive measures para paglaban dyan sa mga lecheng pandemic na mga virus na yan. Dahil siniguro na po ng World Health Organization na airborne transmission ang pinaka-mabilis. Kaya po, kung samantaman, para mas huwag na dumagdag, gayahin po natin ang ginagawa ni Charlie Fry. Mabuhay ka, Charlie Fry. Lodi! At tuloy ang ating mga balita. Samantala, ito po, mula naman sa hanay natin pambansang pulisya. Nadagdagan ang muli ng 86 ang bago o 86 po ang bagong kaso ng COVID-19 sa hanay ng Philippine National Police. Hindi na tayo magtaka. Bakit po? Makarami natin mga kapulisan nasa labas. At sila yung mga nagpapatupad ng mga health protocols, pananaway, paminsan-minsan panghuli, kung kinakailangan hulihin, at sa mga checkpoint. Dahil para sa mga lumalabag, lalo na sa mga hindi sumusunod sa curfew hours na dami na pong nahuli na yung gana. Lalo na ngayon sa mga tinatawag na pagsuway, sa pagsusuot ng tamang pagsuot ng face mask. Ayan po. Kaya nadagdagan ng 86 na bagong kaso ng COVID-19. Ayon sa tala ng PNP Health Service, dahil dito umakit na sa kabuang 21,168 ang COVID-19 kaso sa hanay ng pambansang pulisya. Meron namang 126 kang bagong gumaling sa sakit kaya umakit na sa 19,615 ang mga pawang nakarecover. So yun, at least 1,000 mahigit na lang nalalabi na sana wag na madagdagan. Samantala wala namang bagong nasawi at nananatili ito sa 58 ang bilang. Kaya ipako na natin sa 58, wag na madagdagan dahil lalo ngayon medyo may problema. Ang bagong PNP chief natin na si Lieutenant General Guillermo Eliazar. Pero kung di ako nagkakamali, promoted na po yan dahil PNP, so from Lieutenant magiging
Major na po yan. Major General Guillermo Alisar bilang bagong PNP chief na matapos manumpa nga po nito nakarilipas na Biyernes. At pagsasalin sa kanya na bilang bagong mamumuno mula naman sa dating namuno na si Major General Dibold Sinas. Puro mga kaibigan natin. At dahil dyan, yun po sinasabi ko kanina, problema ang ating PNP chief. At target nga ng bagong talagang hepe ng Philippine National Police na mag-recruit ng 17,000 mga pulis ngayong taon. Ayon kay Lazar, ang nasabing bilang ay kanyang ipapalit sa mga tiwaling pulis na sisibakin. Wow! Dami sisibakin. O, napabalita na to. Kaya po, abangan natin yan, mga sisibakin na yan. At siguro yung mga iba, early retirement na yan. Mag-resign na lang kayo. Kasi wala kayong makuha. Kung sakali mapapatunayan na may kaso kayo. At dahil daw yan sa kanya ipapalit sa mga tiwaling pulis na sisibakin dahil sa ipatutupad nito internal cleansing sa PNP. Isa yan sa mga hiniling ng dating PNP chief na ngayon senador. PNP. Yan. Dating PNP chief si Lacson po. Yan. At pagtitiyak ni Eliazar, daraan sa tamang proseso ang mga aplikante sa pagpupulis at tayo mga kwalipikado lamang ang matatanggap. Dapat naman. Kasi may mga padri-padrino dyan eh. Diba? Padri-padrino, bata-bata. Bata ko yan. Sige, tanggap. Gano. Hindi na dumadaan sana eh. Pero dumadaan naman sa training, kaya lang may exemption pa rin, di po ba? Nice na anya nito na tanggapin o tanggalin ang korupsyon, padrino at ang sistema ng palakasan sa kanilang hanay. Gagamit na anya ng QR code sa mga aplikasyon para maiwasan ang tinatawag na padrino system. Kahit sabihin natin QR code pa yan, na papel lang pa rin yan. Andyan pa rin yung bulong. Pare, bata ko yan. Ganyan. Hindi mawawala yan. Naku! Only in the Philippines! Dito mga panawagan po at pakisuyo ng ating inyong lingkod. At siyempre, mula sa hanay ng bumubuo ng Broad Streamcast Communicator. Samantalahin na ating mga gustong maging pulis na gustong maglingkod para sa bayan. Pero dun po sa mga tinatawag na bata-bata system na parang, pasok na ko dyan, apply ako, may padrino ako. Huwag na kayong umasa. At sana may patupad mula sa nanunungkulan ngayon na walang bata-bata system. Napaka-importante po yan para sa ating hanay ng pulis. Nang sa ganon, ay mabago na ang paningin ng sambayanang Pilipino sa mga kapulisan. Dati, ang ating sa mga kapulisan, sabi ng mga tito ko, maging lolo ko. Nandaw pag may ponte, tawag lang, sigaw lang daw, pulis, pulis. Ayan na, mga pulis, marating na. Ngayon pag dumarating ang mga pulis, pulis, tago, takbo. At mga natatakot na. Kahit wala namang ginagawa, hindi po ba? Kasi yung mga approach nila, hindi maganda. Ako, na-encounter ko yan. Yung bang approach na, ano ba palagay mo? Mga tao rin yan, di ba? Sabi ni si Idol Sammy, kabot, great day, Double J. Uy, likewise. Diba? Idol ko po yan. Nasa journal pa yan. Talaga, idol ko na yan. Mga panahon na nasa magazine ako at photojournalist ako. Kaya susulat ako pero yung litrato mo na, ikaw paggagawa ng istorya. Idol ko yan. Sabi Gabot, galing yan. At idol ko rin po yan. Pagdating sa shoot fest, pinanonood ko kung paano pumutok yan. Ang galing niyang bumaril. Ang galing po talaga. Mabuhay ka, Lodi, Sammy, Gabot. May programa po yan dito sa ating himpilang Broad Streamcast Communicator at maging yung gustong makarinig ng throwback at isi-segue niya, biglang i-adapt sa panahon niya. Ang galing po. At si Charlie Pray, ganyan din. May programa po yan na gusto niyang maalis ang inyong mga tense. Yan, mga natatense kayo, gusto niya ma-refresh ang inyong isipan, manood kayo sa programa ni Charlie Pry. Lalo na pagka yung mga kumakanta, ang galing po na niya, composer, singer. Mabuhay kayo mga Lodi. At siyempre, tuloy ating balita. Mga balita na naganap, hindi lamang po kahapon, kagabi, kanina, hanggang sa mga kasalukuyan. At po, pinamamadali na ni TUGP
Representative Raymond Democrito Mendoza at sa pamahalaan at sa mga business owners ang pagbabakuna sa mga manggagawa. Ayon kay Mendoza, higit na mas matatag na proteksyon laban sa COVID-19 ang bakuna kumpara sa mga dole-out o ayuda. Oo nga naman. Ano mo doon? Ang ano mo lang din sa ayuda is yung at least yung suporta para sa the whole family. Pero nasa trabaho ka dahil kaya may access ka para sa ayuda. Di po ba? Yun, ika nga yan, yung dole out mga ayuda. So, kay in-kind man yan, kay ano man yan, kay pera, whatever. Importante para sa bakuna. Tama. Ayon kay Mendoza, higit daw na mas importante yan. Kung lahat anya ng empleyado ay mababakunahan, tiyak na ang agad ng pagbabalik ng operasyon ng mga kumpanyang nagsara at pagbabalik na trabaho ng mga empleyado at mga manggagawa na natigil sa hanap buhay ngayong pandemya. Hindi lang ngayon. Halos mahigit isang taon na po na lumalaban tayo sa pandemya. Totoo yan. Iginit pa ni Mendoza na sa pamamagitan ng mabilis na vaccination rollout sa mga workers ay maliligtas hindi lamang ang mga manggagawa kundi pati ang kanilang mga trabaho at pamilya. Bukod dito ay mabubuksan na muli ang ekonomiya ng bansa at panawagan ito ng kongresista kasunod ng pag-akyat ng mga essential workers sa A4 category ng priority list mula sa B5 kung saan kasama din dito mga OFWs at mga seafarer. Samantala, positibo din ang tugon ng mambabata sa pag-classify ng Employees Compensation Commission sa COVID-19 bilang compensable disease. Ayan po, yung matatandaan ng nakarilipas na linggo. Binalita natin ang magandang balita sa mga trabador, lalo naman na po sa mga pribado na isa sila yung nakasama dyan sa tinatawag na compensable disease. At pati na rin sa pagbibigay ng ayuda dahil alam natin na pag private ka, galing ka na pribado, sila magdidesisyon eh. Hindi katulad pag nasa government ka, ng deep decision, the whole cast ng government employees kasama. Hindi katulad dito, private, parang wala kang pakialam sa ibang pribado. Kung meron sila mga ganong benepisyo tinatanggap, ikaw nasa pribado ka rin, at pribado yung kabila, hindi nila natatanggap yung katulad ng tinatanggap nila. Hindi po pare-parehas ang sistema ng mga private companies. Hindi po ba? Yan. Ano ganun pa man, maraming salamat sa pagpapatupad ng tinatawag na pag-classify ng Employees Compensation Commission. Diyan po bilang lalo na ng pagtugon nila na dapat na makasama sa compensable disease. Dahil tamaan ka ng COVID, meron ka ng compensation na matatanggap. Lalo pa sa mga pribado po. Ayan, mabuhay. Nakita na rin yan sa wakas. At samantala, Pilipinas daw, na dapat ika nga makasama din sa ito, yung tinuturing na ika nga kailangan yung para sa patent protection. Hinimok ni House Majority Leader mula pa rin po sa mababang kapulungan ng Kongreso, Majority Leader Martin Romualdez ang Department of Health at iba pa mga eksperto sa Pilipinas na sumabay at aktibong lumahok sa talakayan ngayon sa buong mundo tungkol sa lumalakas na panawagan para i-waive ang patent protection para sa mga COVID-19 vaccine. Sabi ni Romualdez, dapat maging maagap ang Pilipinas at lumahok sa negosasyon ng vaccine manufacturer kung paano makakapag-abil nito sakaling matuloy ang suspension ng Intellectual Property Protection. Yan po yung ITPP na ika nga hindi ganun kaya kailangan huwag ma-suspend dahil yan ang sinasabi sa patent protection. Okay, kung meron na naman sinagawang clinical trials di po ba? Kaya dapat lang na hindi na maipatupad yan. Kasi lang yan parang lumalabas lang yan, kailangan may padulas para magmatuloy, di po ba? Pero kung worldwide naman ang merong maintindihan naman ng mga gumagawa ng mga pharmaceutical, mga pharmacy na gumagawa ng mga ganyang bakuna is sinasamantala nila yung kakulangan at pangangailangan. Kaya iba nagtidelay yun, di po ba? Ayan. Suportado ng kongresista ang hakbang ng gobyerno ng Estados Unidos na itulak ang pagtanggal ng patent para sa bakuna ngayong merong pandemya. Paliwanag nito ang anumang aksyon na magpapabilis sa paggawa ng produksyon at distribusyon ng COVID-19 vaccine sa anumang panig ng mundo ay titiyak sa kaligtasan ng mga tao. Inanunsyo kasi ng Amerika na kinatigan nito ang global waiver sa patent protection para sa COVID-19 vaccine at sinabing kakausapin tungkol sa term ang World Trade Organization.
Una lang, nanawagan ng bansang India at South Africa na pansamantalang alisin ang IPP o Intellectual Property Protection sa COVID-19 vaccine na pinaniniwala ang makakatulong para mapalakas ang produksyon sa developing countries na kakaunti pa lang ang natatanggap na bakuna. Tanya na. Kung di tayo nagkakamali, ano pa rin yan? Halong politika pa rin yan na kontrolado. Ang mga ilang bansa, lalo na sa mga gumagawa na nga, pera pa rin ang pinaiiral dyan. Sabi nga natin, di po ba? Padulas. Kung parang kulang yung padulas, dagdagan yung padulas. Parang ganon. Naku, grabe. Dapat yan ang mga tamaan ng mga COVID-19 eh. Yan mga ganyang klase ng imbis na gumagawa ka na makakatulong para sa mamamayan, tapos ganyan pagagawin mo na meron ka pang tawag na ipahold para din sa IPP. Wow, grabe. Ay po, tatuloy pa rin natin mga balita. Oras po sa buong bansa. Ganap ng lumipas ng kalahating oras. Alas 12:38 ng tanghali. Uy, mahaba pa yan. Meron pa kayo nalalabing 28. 22 minutes. Kaya sige lang po, kain lang. Di sa mga ngayon pala magla-lunch break. Tuloy ang pagkain habang nakatutok dito sa ating programa Radsada Balita ni Double J sa pamagitan pa rin ng ating himpilang Broad Streamcast Communicator. At dun po sa mga usaping ayuda. At sinabi nga na marami nagrereklamo, although na-absorb naman ang tanggapan ng DILG dito mga nagrereklamo na hindi nakatanggap, hindi nabigyan, lalo na po dito sa tawag na NCR Bubble Plus. Yan po, ang binubuo ng binigyan nga ng ayuda ng inanunsyo nga mula sa pagpupulong sa mga Malacanang and the rest na nakasama sa tumutugon para sa pandemic. At marami pong natanggap na umabot sa 23,000 ang na-observe ng DILG na reklamo. Hindi po sa buong Pilipinas yan ha. Yan po ang reklamo mula po sa NCR at dun sa Bubble Plus. Ang Bubble Plus na tinutukoy po natin ang Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan. Yan po yung mga nabigyan ng ayuda. Pero ganun pa man, na-absorb naman po ng DILG at natugunan. So maraming nakasuhan. Pero hindi po lahat dahil iba. Medyo may conflict of interest din sa mga reklamo na parang iba yung pagdating sa paliwanag, taliwas sa katotohanan. Ganyan po nang nangyayari. Sabi ni Mr. Mailagan, good PM, Double J, likewise. Good PM at huwag kakalimutan ang lunch, ha? Ika nga don't skip your meal, ha? Kung nanonood man, mamaya na, mamug na yung mamaya, kain muna, importante yan, napaka-importante yan, please lang, ha? Sige, thank you to that Telma. Parang kilala ko tong nag-post ng sumilip na sa screen, ha? Ito po. At ayon nga sa DILG, nasa 81% na ang 22.9 billion na ayuda na ipamahagi na sa National Capital Region Plus at yung plus, yung apat na tinutukoy ko, ang Rizal, Laguna, Bulacan at ang Cavite. Yan po, mga asama na yan. Ika nga yan yung po yung bumubuo. Bulacan, kasama ang Bulacan. Yan po binubuo ng kapitbahay ng NCR. Ma-issue ng ECQ, then nag-MECQ, di ba? Ayan. At dahil nga din sa pagpapatupad ng Modified Enhanced Community Quarantine, kaya nabigyan ng ayuda na 1,000 sa bawat isa sa pamilya. Pero hanggang 4,000 lang iba kasi 6-7 ganun, di po na. Sinabi ni Department of Interior, DILG, Secretary Eduardo Anyo na nasabing halaga ay naipamahagi bago tinakdang deadline sa Mayo 15. Tiwala din ang kalihim na maipapamahagi na ng mga opisyal ng NCR Laguna, Rizal, Bulacan at Cavite. Yan po yung 4 Bubble Plus. At ang mga ayuda bago ang deadline. Karamihan sa mga hindi pa natatapos ang pamamahagi na ayuda ay yung mga lugar na mayroong maraming populasyon at ang patuloy na pagbeberipika ng mga pangalan. Opo, kasi kung yung matatandaan, binalita rin natin last week po na meron dyan nagre-reklamo na siya ay taga Pampanga at pinauwi lang ng kanyang pamilya para pumunta rito sa NCR at para mag-claim at pinalabas na ganito sila kasama sa pamilya pero nang chinek sa data ng barangay, wala ang pangalan. Pero justified na taga rin siya dahil siya ay nanay
Pero ganun pa man, ang pinag-uusapan, kung taga rito ka, okay, andyan na, pamilya ka, kabila ka sa pamilya, pero hindi ka dito nakatira dahil di ka wala kang ano yung pala, nasa Pampanga at pinauwi lang. Di ka nga may kasabihan tayo, ang isda nahuli sa sariling bibig. Noon tinatanong na ng barangay, ngayon lang namin kayo nakita, kakarating ko lang po. Kasi medyo mahigpit pumasok. So, ibig sabihin, doon kayo nananatili. Opo, sa Pampanga. Kasi nga, nabutan ng ECQ. Pero dito ako nakatira. Ngayon, nandun muna ako. Ganun. Kailan po yun? Ika nga, hindi kayo nakaboto ng nakaraan ng rito. Dahil hindi kayo oo, doon ako bumoboto. Yun na, nahuli na. Kaya nga, isda nahuli sa sariling bibig. Doon na kayo pa. Sino, ilan na best na po kayo doon na ako bumoboto. Mga tatlong election na. Okay, di, ang tagal na. Di po ba? Sabi nga tapos, sige po, andyan pala kayo pero hindi po kayo kasama. Bakit? Kasi po, walang pangalan nyo rito dahil hindi kayo nakarehistro dito. Sa Pampanga, kung sakali magkakaroon puro ng may pangalan kayo ron, nakakakuha kayo ng ayuda. Pagka nag-declare na rin, wala naman dinideclare din. Hindi naman po kasi ang nag-declare doon ng ECQ o MECQ. Ayan. Pero na nag-declare puro, at least, meron po, yung mga panahon ng unang ratsada ng ng COVID, di po ba? Nagkaroon. Nabigyan po kayo na. Meron, may mga dumating na, kita nyo na, di umamin din. Sinasabi natin para lang masabing makadagdag. Hindi nyo muna tinek maigi na. May tinitignan para yung reliable talaga na andyan ang kasama sa pamilya. Sabi natin. At samantala sa lungsod ng Maynila, umarangkada na ay kaapat na buwan na pamamahagi ng food boxes sa 700,000 na pamilya sa lungsod. Sa nasabing lungsod sa ilalim ng COVID-19 Food Security Program. At kay Mayor Isko Moreno, bituka muna bago kalsada ang priority ng lokal na pamahalaan upang walang magutom sa lungsod ng Maynila. Kaya naman 139,000 na food boxes sa 122 na barangay sa District 1 ang naipamahagi na ng mga kawani ng Department of Public Service ng Lungsod ng Manila simula noong May 8. Bawat food box ay may laman na 3 kilong bigas, 16 na piraso ng delata at 8 sachet ng kape. Samantala, magpapatuloy naman ang pamamahagi ng naturang food boxes sa buong 6 na distrito ng siyudad sa susunod pa mga araw. Uy, maganda ang ginagawa ng LGUs ng Lungsod ng Maynila. Oo nga naman. Bakit ko unahin itong mga dapat isagawa kung ayos pa naman at nadadaanan? Dahil alam naman natin na yung iba, kaya gumagawa ng mga ganyang proyekto para lang masabi na yung liquidation sa kanila ng halimbawa ng DPWH ng Lungsod ng Maynila. Siyempre, may tanggal sila dyan para sila magsasayos ng kanilang mga kalsada. Pero bakit kailangan nga naman unahin yan? Instead na unahin mo muna ang mga nagugutom na mamamayan mo. Dahil yan, makakapaghintay yan, hindi magugutom yung kalsada. Ngayon, kung may reklamo na lubak-lubak naman kasi dito huwag mo na kayo dumaan dito. Hindi naman kayo taga rito. Hindi ka nagre-reklamo mga tagalungsod ko Kayo, magre-reklamo kayo. Sasabihin, public public transport para sa Oo, andun na tayo. Pwede naman maghintay na kayo. Matapos lang natin itong ating kinakaharap na pagsubok para sa pandemya. Pag naiayos natin, importante ang buhay ng tao. Saka natin ayusin yan. Ganun Iba-iba ang mga logic na gustong sabihin sa mamamayan. Hindi mo alam kung ano ba talaga ang gusto nyo. Ano ba talaga ang bakit kailangan dahil kung inyong matatandaan na minsan, pag malapit na election, may mga ginagawang kalsada. Siyempre, parang naman makapag-liquidate ng budget na over para may magamit ka darating na election, di po ba? Yan lang yun. Nako. Only in the Philippines. At samantala, isa pa rin po sa ating talagang hanggang ngayon na hindi may aalis. Minsan nakakaawa na rin sa ating mga kaibigan at kababayan na patuloy na naguhulog sa pamamagitan ng PhilHealth na although napakinabangan naman pero hindi naman po lahat dahil iba. Sabihin natin na stop ka lang ng paghuhulog, bigla mawawala na yung pangalan mo. Kasi mag-stop ka hindi ka malamit na bituhan, di ba ba?
Yan po. Yan. Iimbestigahan na ng Philippine Health Insurance Corporation ang ilang reklamo ng upcasing o pagpapalala ng tinatawag na sakit para mas malaki ang makukuhang benefit claim. Ayon sa PhilHealth, nakatanggap sila ng nasa 900 na reklamo ng upcasing simula pa noong 2021. Merong mahigit 2,000 na reklamo ang kanila natanggap din yung nakaraang taon. Sinabi naman ni PhilHealth Vice President for Corporate Affairs, Dr. Shirley Domingo, na diskubre lamang nasabing reklamo nung pinoproseso na ang mga claim. Inimbestigahan din nila mga ghost claim kung saan may mga ulat din na peking hospital confinement. Ayan ang sinasabi natin. Yung kakutkabang hospital at saka ang member ng PhilHealth na para o di kaya meron din kakutsaba mula sa PhilHealth ng mga empleyado. Yan mga hidden ghost at tatawag, di po ba? Ayan. Hinikayat din ito ang pasyente na isumbong agad sa kanilang opisina anumang matatanggap nilang reklamo. Dapat huwag magpapatumpik-tumpik o huwag matatakot yung ating mga membro ng PhilHealth na meron dapat ireklamo. Ireklamo na po. Huwag niyo isasabihin, bahala kayo dyan. Ako, hindi na ako magulit ko ganon. Mas marami na consolidate natin. Mas marami na alam nilang, marami na lumalaban. Dahil marami na nabubuko dun sa ginagawa nilang katiwalian. Diyan po, sa tanggapan ng PhilHealth. Di po ba? Di ba? Di ba? Ayan. Kaya yung ating mga audience nakikinig lang. Pero totoo, di ba? Okay. Oh, kita nyo? Halos karamihan kayo rito, mga member ng PhilHealth, di ba? Okay. Ayan. Tatanong natin mga audience. At tuloy po ating mga balita. Oras sa buong bansang Pilipinas. Ganap na alas 12:48 ng tanghali. 12 minutes. Kaya hindi sa mga kumakain. Tapos naman ang halian. Mga nagde-dessert na lang. Sige po. Kain lang. Basta pagkatapos kumain, tapos mag-dessert, pahinga. Pero wag magpapahinga matutulog ha. Kasi pag natulog kayo, nako, yung form of cholesterol mula din sa kinain nyo, mabubuo. Samantala kung pahinga lang tao, galaw-galaw, nako, okay na. Tuloy po ating balita. Uy, nagparamdam ang Bureau of Custom. Ito po, sinalakay ng mga tauhan ng Bureau of Custom ang ilang bodega sa Navotas City at Pasay City na kapwa pinaghihinalaan pinagtataguan ng mga kontrabando. Pagkatuwang na sinalakay ng mga tauhan ng BOC, Intelligence and Investigation Service at Enforcement Group Enforcement and Security Service ang isang storage facility sa Navotas City at nadiskubre ang 16 milyong halaga ng smuggle na karne ng Peking duck at black duck. Samantalang isa pang grupo ng mga ahente ng kawanihan ay nagsilbi ng Letter of Authority o LOA sa ilang bodega sa Pasay City at nadiskubre ang mga Peking gamit pang kasuotan. Ang mga ito ay taglay ang kanilang brand na tulad ng Nike, Lacoste, Jag, Louis Vuitton, Jordan, Crocs, Adidas, Avianas, Disney, Frozen, Hello Kitty, Tribal, Dickies, Moschino, Levi's, Petrol, Gap, Sheila, yung Uniqlo na tinatawag po, Lee, Puma, DC and Marvel. Oh, wow, ang dami niyan. Diyan matatagpuan yan sa may Baklaran po. Bago tumawid Parañaque na. Yung mga bude-bodega rito. Ayan, ang dami mga package dyan. Iba naman po, branded kaya lang, authentic. Pero, kasi sabi nilang fake dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Ika nga, smuggled. Hindi naman sinabing fake Original, okay, iba authentic. Mas sabi natin. Ang problema, hindi dumaan sa yung katulad na dapat meron kang certificate of registration mula dyan sa custom. Pero hindi, naipuslit po na smuggled kaya yan. Ibig sabihin, hindi kayo nagbayad kaya yan. Mas malaki pa, nawala sa inyo. Tinatayang aabot daw sa 300 milyon ang halaga ng mga nasabat na mga gamit. Maharap sa paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act ang mga nagmeme-ari ng mga naturang kontrabado. Yun po sabi natin, hindi nagbayad ng taripa
Basta naipuslit na ganyan. Ba't naipuslit? Yan po ang tanong. Ano nangyari dyan sa ating costume na ba't nakalisot? Ika nga. Yan ang hanapin nyo. Dahil ika nga may mga tauhan pala kayo dyan na mahilig magpalisot na hindi na nagbabayad dahil sa kanya nagbabayad. Yan po, hanapin nyo. Piging sa ating sa Bureau of Custom. At mula naman sa Simbahang Katolika, ito po, nananawagan si Bishop Broderick Pabilio ng Manila as diocese na ipagdasal ang mga nasawi dahil sa COVID-19. Sa misang sinagawa sa Manila Cathedral na pinangunahan ni Bishop Padillo at dinaluhan ng mga pari, sinabi nito sa mga kaanak na mga pumanaw dahil sa COVID-19 na hindi sila nag-iisa sa pagluluksa. Sinabi rin ito sa mga kapapari na samahan nila ang mga kaanak na mga nasawi dahil sa COVID-19 patungong langit. Bago isagawa ang nasabing Mass for the Dead ay nagkaroon ng 3 araw na pagdarasal. Isa ay para sa mga frontliner, para sa mga may sakit, para sa mga nasawi. Ayun naman pala, meron naman pala. Hindi para din sa mga nasawi lang. Kasi po, in reality, nasawi na yan eh. Okay, hiniling na lang natin na sa ating Panginoon na sana po, kayo na pong bahala, Panginoon. Dahil alam na ang pangalawang buhay ng tutunguhan. Ang dapat natin ipagdasal, yung mga lumalaban pa sa mga yon. Yung mga tinamaan. Yung, lalo na ating mga frontliner na patuloy na nakikibaka para lang sa patuloy na pagsisilbi nang sa ganon, ika nga ay maitagawa ang patuloy na paano mo sa dami na kailangan mapagaling. Hindi naman po robot ang ating mga frontliner. Kaya kung hihiling tayo ng mga dasal, priority natin na Panginoon, tulungan muna natin ang ating mga frontliner, ating mga health workers na patuloy na nagsisilbi para sa ikagagaling ng mamamayan na tinamaan ng mga sakit. Di ba? At lalo na itong mga may tinamaan na sana po ay gumaling na sila at nasa ganon, hindi na po maulit sa kanilang ganitong karanasan sa kanilang buhay. At ganoon na rin po sa ating mga kababayan na matitigas ang ulo na patuloy na tinatamaan dahil sa sobrang tigas ng ulo. Sana po mabuksan ang isip nila. Yung mga pagdasal natin. Pero yung mga nasawi, saka na lang natin pagdasal. Dahil wala na tayo magagawa. Nandiyan na yan. At sabi nga ni Delia Tenorio Balmores, mula po yan sa bansang Ireland, sa Dublin. Yan. Good afternoon po, sabi ni Delia Tenorio. Thank you, Delia. Baka, nga pala, hindi nga pala time ng oras ng lunch break sa inyo, no? Supposed to be that sa 4 o'clock in the afternoon. Sige. Snack, huwag kakalimutan, ha? Thank you sa patuloy na pagsubaybay. At sa lahat ng ating mga sumusubaybay dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J, welcome po kayo na magbigay ng inyong mga opinion at anumang inyong kuro-kuro at maging sa inyong mga reaksyon dito sa ating mga binabalita na inihatid po sa inyo. Dito sa ating himpilang Broad Streamcast Communicator sa pamamagitan ng programang Ratsada Balita ni Double J. Welcome po. At pwede rin po kayo mag-post ng inyong mga panawagan, post ng mga shout-out, at pagbati. Welcome po dito sa ating programa. At speaking pa rin dito sa ating Simbahang Katolika na matapos nga na hiniling yung nakaraang linggo at maging kahapon ay yung patuloy na pagdarasal sa mga param sa Mass of the Dead. Sinabay na rin yung panalangin para sa mga sinasabi po natin, binabanggit natin. Gayun pa man, ito po, sabay-sabay naman na nagpatunog ng kampana kahapon, araw ng linggo, ang mga simbahan bilang hudyat na 1 taon na bago ang 2022 election. Parang no? Kasama ba sa malapit na ito, hudyat. Buuin po natin. Pinatunog ang mga kampana na hanggang 3 minuto at sinagawa pagkatapos ng Angelus Prayer para hikayatin ang mga mamamayan na magparehistro at bumoto sa May 2022 election. Maganda. Ang nasabi hakbang ay pinangunahan ng Election 2022 Coalition, isang non-partisan at multi-sectoral alliance ng 29 na civic at religious group kabilang Caritas Philippines. Sinabi ni Bishop Jose Colin Bagaforo, Direktor ng National Caritas, na dapat ay buhay muli ang pagmamahal sa bansa sa pamamagitan ng pagparehistro at pagboto.
sa kasalukuyan ay aabot na sa mahigit sa 1.5 million na mga botante nagparehistro na para sa May 2022 kung saan merong 4 na milyon na bagong botante ang nagparehistro para sa 2022 election. Yan pala yung purpose ng pagpatunog ng simbahan kahapon na tumagal 3 minuto, no? Para lang sabihin na budget na yan para sa 2022, isang taon na para sa 2022 election. Aba pa ng araw. Pero gano'n pa man, ako, lihitimong katoliko rin po. Pero di ba dapat priority natin is pwede naman natin sa tabi muna yung election na yan. Priority natin, isipin natin bawat isa na ano ba, mga pwede pa natin gawin bilang paglaban dito sa ating kinakaharap na dilubyo na pandemic, di pa ba? At ika nga dapat siguro nating pagtulong-tulungan na hikayatin natin ang mga mamayan na matigas sa ulo na talagang hindi sumusunod sa health protocols, na hindi nila naisip na tamaan sila, ang dami nilang madadamay. Ganon? Di po ba? Hindi katulad naging attitude na rin po ng ibang ating mga kababayan na, di ba pakialam ko dyan, bahala sa buhay niya. Parang ganon. Kung tutuusin, bigyan mo nga ng paalala eh. Sabi nga natin, ang gamot sa mga tao nakakalimot, paalala, di po ba? Pinapaalalahan na kung magalit siya, huwag natin salubungin ang galit niya. Paalala pa rin natin na baka nakalimutan mo. Kung sakaling tamaan ka, hindi masabi matibay ka, pero kung sakaling tamaan ka ang dami mo magiging biktima, lalo na pamilya mo, kawawa naman sila. Ikaw, bahala ka. Pero huwag mo na idama yung pamilya mo. Ganun lang naman pa mga pwede natin sabihin sa kanya. Kami lang naman nagpapaalala eh. Ngayon, kung yan ang gusto mo, isipin mo na lang kung ano isasagot mo sa pamilya mo sakaling magkaganon, di po ba? Dahil una-una, tandaan mo, bawal sa ospital ang magbabantay ang pamilya dahil iniiwas nila na madamay pa. Pero dahil sa katigasan ng ulo mo, ayan, yan ang sasapitin ng pamilya mo. Ganun lang. At yan po ang naging kabuuan ng ating mga balita na naganap hindi lamang kahapon, kagabi, kanina, hanggang sa mga oras na ito na inatid sa inyo ng inyong lingkod. Dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng ating himpilang Broad Stream ka Communicator. At siyempre, dahil wala na po tayong oras, bukas, magkarinigan, magkapanooran pa rin tayo araw ng Martes. At maraming salamat kay Delia Tenorio Balmores, Delma Ilagan, Sammy Cabot, Idol, Charlie Bry, Lodi, Melda Nigitara, at kay Jenny Ricky Soldi Villa. At sa iba pa na ating mga sumubaybay at nanood ng ating programang Ratsada Balita. Muli po, bukas, ang inyong likod ay magbabalik para sa patuloy na paghahatid ng mga impormasyon at balita dito pa rin sa ating programang Ratsada Balita ni Double C. At siyempre, sa pamamagitan pa rin ng ating himpilang Broad Stream ka Communicator. Hanggang bukas po! Turn off Dodge. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Inyong natunghayan